Hi guys! Good morning! Na-miss nyo ba ako? Itong simple lifestyle vlog na ginagawa ko. So ngayon, ibabalik natin ngayon dahil magluluto tayo. Alas 5 ngayon ng madaling araw guys. Wala masyadong tao. Turn on aircon. Alright, turning aircon on. Wala masyadong tao ngayon sa palengke dahil maaga pa. Tumakbo ako, ka-out ko lang sa trabaho, tumakbo ako para mamalengke. So, pinamalengke ko ngayon. Magluluto kasi tayo ngayon ng nilaga, baboy, pata, tsaka may konting liempo. Pagsamahin ko na. Pechay Baguio, 10 piso. Bumili na rin ako ng 1 kilong Indian mango guys. Kasi 30 pesos lang to, mura lang. Tsaka ang kinis, bagong pitas, may mga dagta-dagta. Tapos, bumili ako ng bagoong. Yan, bagoong siya. 30 pesos. So, para sa mangga. Tsaka kung halimbawa, ulam-ulam, pwede na rin. Bumili ako ng may kamatis tayo. Kasi parang na-addict ako sa kamatis. Ang sarap kasi talaga nito ilagainin, i-garnish. So, kamatis, liempo, para panglaga. Halagang 140 pesos. Dadagdagan ko ng pata kasi meron akong binili kahapon na pata. So, idadagdag na lang natin siya para mas maparami. Ang tagal ko na kasi hindi nakahigop ng sabaw, yung mga nilaga, ganyan. So sabi ko, hindi na ako bibili sa labas, magluluto na lang ako ng sarili ko. Nor liquid seasoning dahil in-endorse to ni Panlasang Pinoy. Masarap daw to, ipangsahog sa kung saan-saan. So kung saan gawa to, pero mas luminamnam daw ang lulutuin. So bumili na ako nito. Tapos 2 piraso na patatas, 25 pesos to, 2 piraso. Sibuyas. Ricado is life na talaga para sa akin para mas sumarap yung mga pagkain. 50 pesos saging. Dapat kasi ilaga ko to tapos isawsaw sa bagoong. Nagulat ako kinahapunan, naging dilaw na. Sabi ko, ala, nahinog na siya. So, halo na lang natin to sa nilaga. Idol ko kasi yung si Panlasang Pinoy. Panoorin nyo guys, ang dami niya mga niluluto doon. Tapos ginagaya ko yung mga niluluto doon ko natututunan. Kasi Panlasang Pinoy eh. Yun lang malang hilig ko, mga Pinoy na dishes. So maghahanda na tayo ng lulutuin. Kahapon, naglaba ako ng bonggang-bongga kaya ang dami kong mga sinampay dyan, no? Tayo mo yung mga sinampay dyan. Tapos dito rin sa taas, may mga sinampay, pati sa CR, pati dyan. Naglaba na ako dito sa loob ng unit ko ng manu-manu kusot dahil sayang din naman, nung nagbayad na ako ng tubig, halos hindi ako umabot ng minimum. Nagbayad ako ng parang 150 pesos every month, pero nakukonsumo ko lang 1 cubic lang. So sabi ko, maglaba na lang ako, tsaga-tsagain ko na lang. Kaso nagkasugat-sugat yung kamay ko, grabe. Kaya nung nagsugat-sugat siya sa kakakusot ang hapdi. Kasi nilagyan ko ng Zonrox yung mga puti ko dahil ngayong kilikili, di ba, ang dumi. So, yun. Kaya ang daming yung sinampay pag makikita nyo ngayon. Pero carry lang yan, wala nang problema. Ito na yung mga pinamili. Ito na yung mga lulutuin natin. Excited ako magluto ngayon dahil first time kong gamitin yung induction cooker na nabili ko last year. So, it's 1999. And this is a Dowell. Bagong feature nila. Merong 1.5 nito, pero konti lang yung feature. I-review din natin to, but for now, this is just for an unboxing video. Ay, maganda siya dahil may kasama na siya kitchenware. Pero pang soup lang to, pang sabaw, hindi to pwedeng pang fry. Kasi manipis eh. Hindi natin pwedeng ano siya, metal. Since pang induction siya. Siyempre, ang kasama niya may manual. Feeling ko tatanggalin ko na sa box to guys. Para matapon ko na yung box. Ooh, there. Bongga. Diba? Hindi kasi natin to na-review kasi nga hindi naman ako nagluto ng kasi meron naman ako multi-cooker na maliit, diba? So, ngayon since marami-rami yung lutuin kasi natin kasi gusto ko marami para initin lang ng initin. Hindi na siya kasya dun sa multi-cooker ko na maliit. So, gagamitin natin to ngayon. So, kasi ang bala ko kasi ipa-install ko siya dun sa built-in ko talaga to. Ganyan yung itsura niya, guys. Makikita niyo para siyang glass siya dito, pero plastic naman yung mga nandito. Tapos may exhaust fan sa likod. Ganyan siya ka-liit. Single burner lang siya. And then ganyan siya ka-nipis. Tapos meron na siya mga naka-program na digital. Merong hot pot, may pang-fry, timer, steam, boil. So there. Ito, i-review rin natin to. Teflon siya, guys. Caldero na Teflon. This is amounting to 1,200. Yan siya. So, yeah, para at least pag halimbawa nagluto tayo ng pasta or ano,
Yan, dito natin siya ilalagay. Tapos sa induction cooker natin siya iluluto, ganyan. Ayan o, may tag price pa talaga. Ito yung last year. Medyo mahal siya kasi non-stick teflon na pwede siya sa induction cooker. So, ganyan siya kalaki. Which is, ayan o, simple lang. Maliit lang siya. Perfect siya para dito sa ating yan. So, ito kasi yung ipapa-built-in ko dito sa mini kitchen natin. Next project natin yan. Kailangan pa kasi ng pera eh. So, ganyan siya. Ihugasan ko muna to. So, ganito kadaming baboy, guys. Yan, ganyan kadami. So, ilagay na natin siya dito. Pwede na yung laki niya. So, dito na lang muna natin siya ilagay, guys, dahil wala pa naman akong maliit na kusina eh. Hindi pa ako nagpapagawa. So, sinaksak ko siya. Tumunog siya, guys. Umilaw-ilaw yung on. Ilagay na natin ang ating baboy. Metal kasi itong nandito sa ilalim. So, pag na-detect dito, tsaka siya gagana. Tapos i-on muna natin. May on dito. Then, boil. Kasi papakuluan natin siya. Yun, narinig ko yung, medyo naramdaman ko yung oh, maganda siya ha, in fairness. May makikita dito kung ilan yung wattage tsaka degree Celsius. So, ito is nasa 240 degree Celsius, 240 degree Celsius yung init natin para papakuluan natin to. Hindi ko muna siya nilagyan ng tubig kasi gusto ko lumabas muna yung mga mantika niya. So, lalagyan na natin siya ng tubig. Papakuluan lang muna natin siya at lutuin natin siya ng mga 30 minutes. So habang niluluto natin siya, may handa na muna natin itong mga ingredients like patatas, kuha tayo ng saging, yan guys, so since kumulo na siya, ayan, tatanggalin natin yung unang sabaw kasi iyan yung dumi o tinatawag na scums. Pag sinama kasi natin yan, madaling masira ang nilaga natin. So itatapon ko lang yung sabaw. Yan o, yung mga puputi-puti dyan sa taas, yan yung tatanggalin natin. Dumi kasi ito eh. So, tinapon ko na yung unang sabaw, guys. Pinalitan ko lang bagong sabaw para malinis talaga siya. Yun na yung papalambutin na natin siya ng another 30 minutes. Itutuloy na natin ang ating paghahanda. Ilagay ko na yung sibuyas at bawang. Pechay Baguio. I-ano natin, hiwain lang natin. Kamatis. Turn off rice cooker. Got it. Turning off rice cooker. So ayan guys, kumulo na siya ng todo pero hindi pa siya malambot. Lutuin natin siya ng maigi dahil para malambot siya. Meron pa tayong 19 minutes. Titimplahan ko na siya guys ng patis. Lalagyan natin siya ng paminta.
Budbura natin siya ng pamintang buo kasi yung durog parang pang sauce lang siya. So ito na lang. Lalagyan natin siya ng Knorr liquid seasoning. Dagdagan natin siya guys ng konting bagoong kasi hindi pa lumasa yung patis. So bagoong dagdagan natin. Mga 2 kutsara. Ilagay na natin guys yung kamatis. Di bali ng malata ang kamatis guys kasi nga para malasahan natin yung kamatis. Do hindi siya maganda tingnan dahil latang-lata pero at least sa sabaw nadudurog na siya. So gagawin natin ngayon, pagbayaan lang muna natin mulo itong baboy. There guys, after 30 minutes, ilalagay na natin ang ating patatas. Pakuluan natin ulit. So guys, luto na yung ating patatas. Susunod naman natin ang ating saging. Guys, luto na ang ating saging. Ilalagay na natin ang ating Baguio Pechay. Hindi ko na inubos guys, naparami eh. Marami pala to. Tapos lalagyan natin ng konting mapangpaanghang chili powder para matanggal yung lansa at pwede kasi ako sa maanghang. And here is the final product. Here, guys. Oh my God. Nakakaluto naman pala talaga tong induction cooker na to. Pero hindi ko lang alam kung gaano to kalakas sa kuryente. Pero 1,600 watts yung ginamit ko for boiling. Mukhang okay naman. At least na-try natin siya after ilang months na binili ko. Hindi ko pa siya talaga totaling nagamit. Pero ngayon pa lang talaga, as in nagamit ko siya ng 1 oras talaga na nakasaksak. At yung pinaka-extreme na nagamitan. So, yeah, medyo hindi naman siya mainit. Hindi rin siya nag-init. So, there guys. Tapos na natin siyang lutuin at sobrang sarap niya talaga. Here's the final look. Titikman naman natin siya, no? Sarap. Masarap nito yung parang nilalagnat ka tapos hihigop ka ng sabaw nito. Ano natin yung karne, kung malambot ba? Pagkain na ako guys, gutom na ako. Bye! Thanks for watching! Hey everyone, this is Jonathan Urbuda. You're watching I Love Tanchung TV, a channel that highlights and celebrates the beauty of life. If you are new to this channel, consider subscribing. Just click the subscribe button at yung bell notification na katabi naman ito para ma-notified kayo moving forward sa mga upcoming uploads ko. If you're using your social media like Twitter, Facebook, and Instagram, please do follow me. It's at I Love Tanchung. And visit my blog. It's www.ilovetanchung.com.